Pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika. Ngayon kasi na si Donald Trump na po ang namumuno. Pinapagalaw na po ngayon ang mga militar ng mga Amerikano. Well, alamin po natin ang sitwasyon na ito mga sangkay dahil nga po pinag-uusapan po ito ngayon ng international. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.4 million subscribers na. 1.42 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto, tingnan po natin itong balita mga sangkay. Ayon po kasi dito, first US troops arrive at the southern border. So itong tinutukoy na border mga sangkay, ito may border wall ng bansang Amerika na tinatagusan po nitong mga ibang mga lahi papunta po sa loob ng US. At nangyari nga po ang sangkatutak at dumaraming mga illegal na namumuhay o pumapasok sa bansang Amerika nung panahon po ni Barack Obama hanggang kay Joe Biden, no? At ngayon mga sangkay, since itong si Donald Trump, ibang-iba po ang leadership na ito mga sangkay. Tingnan po ninyo ngayon, may mga matitindi po siyang utos, kagaya na lamang po ng utos niya, no? Ngayon na pababain ang presyo ng petrolyo o ng oil, mga sangkay. Isa po yan sa mga matitindi niya ngayong utos sa international. So ito naman ngayon mga sangkay, doon po ito sa bansang Amerika, na yung border na mayroon po sila ngayon, yun po ay gusto po ni Donald Trump ni talagang mabantayan na po ito ng gusto at siguraduhin na ang wall na mayroon po sila ay hindi na po malulusutan. Kung kaya't yung mga sundalo ngayon ng US ay abala. First wave of U.S. troops arriving at the southern border. Ayan, makikita nyo mga sangkay, ito po yung mga sasakyan ng mga Amerikano. Part of President Trump's plan to crack down on immigration. Chief White House correspondent Mary Bruce starts us off. Good morning, Mary. Good morning, George. Well, immigration was central to President Trump's campaign, and this morning his administration is eager to show he is following through, signing a flurry of executive orders sending troops to the southern border and highlighting ICE raids. Along the southern border this morning, signs of President Trump's long-promised crackdown on immigration. Ito na mga sangkay, Ito yung mga sinakyan ng mga Amerikanong sundalo. Papunta po sa kanilang mga border. Ito pong wall ng bansang Amerika. Sa may southern part po ito. Southern part na border nila mga sangkay, na kung saan dito po lumulusot itong mga lukulukong ibang mga lahi. At ngayon mga sangkay, ayon nga po sa report, mukhang madadamay po dito pati yung mga iba pang mga lahi mga sangkay na hindi naman po kasama sa mga tumatawid po dyan. So, maging ang mga Pilipino doon ay nanganganib kasi ang pagkakaalam po natin, milyong-milyong mga illegal na namumuhay po sa loob ng bansang Amerika na wala pong mga dokumento, wala pong papel, talagang sapilitan na po ngayon na paaalisin. At nang dami ko pong nakikita mga video na talagang binibit-bit na po sila papalabas ng Amerika. Immigration as the 1,500 troops sent to the border begin their new mission. Ayan na. In the air and on the ground, Marines from California's Camp Pendleton now at the border wall with heavy trucks and concertina wire. Grabe. ABC's Matt Rivers on the scene for their arrival. So right there, part of the very first steps of the U.S. military being deployed down here, those taking off from Camp Pendleton, making their way down here to the U.S.-Mexico border. The troops deployed to address what Trump has declared is a national emergency. Ayan mga sangkay, ito po yung wall na mayroon po sila. Kasi ang nangyari po talaga itong US para po silang, ewan ko bakit nangyari na pinayagan po ni Joe Biden na sandamakmak na makapasok itong mga ibang mga lahi sa kanilang bansa. Kahit na tayo, di ba? Dinideport yung mga illegal na pumupunta po dito na wala pong papel, walang dokumento mga sangkay, di ba? Lalong-lalo na po yung mga Chinese. Sandamakmak na po ng mga Chinese ang na-deport
mula po sa Pilipinas na wala po mga papel. How much more ang bansang Amerika, kinikilalang number 1 na bansa sa buong mundo? Tapos ganito na po ngayon mga sangkay ang nangyayari. What exactly do you want them to be doing right now? Making sure that the border is safe and secure and that criminals don't come into our country. The surge in forces comes as the situation on the border has improved steadily since former President Biden announced new Grabe, kita niyo yung mga picture na yun mga sangkay? Itong taong to kasi, siya yung pumayag. Actually, bago po umupo si Donald Trump, napakarami, libo-libo mga tao, mga sangkay sa ibang mga bansa. Nagtungo po doon sa border ng United States at pinasok po nila yan mga sangkay bago po umupo si Donald Trump. Subalit, ayun na nga po, nanalo si Donald Trump. So mapapalayas po talaga sila sa Amerika ngayon. Asylum restrictions last spring. Encounters between Border Patrol Yeah, and no? migrants down 60%. Immigration a top issue in Trump's campaign. The White House now eager to show they're delivering. Across the country in major cities like Boston, New York, and Newark, some communities rattled by ICE raids. The Newark mayor saying he will not stand by idly while people are being unlawfully terrorized. Trump has promised the largest mass deportations in American history. But sources tell ABC News these appear to be routine immigration raids that have been customary for years. Trump has also signed an executive order to end birthright citizenship, even though it's protected by the 14th Amendment. That's a good one. Birthright. That's a big one. But yesterday, a federal judge in Washington temporarily halted the order. Judge John Kuhnauer, appointed by President Reagan, calling it blatantly unconstitutional. Obviously, we'll appeal it. They put it before a certain judge in Seattle, I guess, right? And there's no surprises with that judge. Grabe, no? So ito po ngayon yung ginagawa ngayon ni Donald Trump sa bansang Amerika. Actually, hindi lamang po siya sa US, BC. Maging sa iba pang mga bansa ngayon, international, busy po itong taong to sa pagsasaayos sa international na mga problema na ang may gawa mga sangkay ay si Biden. Tulad ngayon mga sangkay, yung oil. Ang taas, di ba? Nanawagan po si Donald Trump. At hindi lang po basta panawagan yun. Utos mismo mula sa kanya na babaan nyo yung presyo ng oil sa buong mundo. At ayon po sa report mga sangkay, ilang minuto lamang simula po nung nagsalita si Donald Trump, bumaba kaagad ng bahagya mga sangkay ng ewan ko ilang percent yon. Basta bumaba daw po siya kaagad, pero hindi po ganong kalaking pagbaba mga sangkay. Pero makikita po natin dito na may boses po talaga si Donald Trump. Kapag nagsasalita siya, mukhang kinakatakutan po nitong mga leader sa ibang mga bansa. Well, ano po ang inyong opinion ngayon mga sangkay? Ito bang situation ng bansang Amerika? Nag-deploy na po si Donald Trump na mga kasundaluhan para bantayan at lalo pong ayusin itong wall na mayroon po ang bansang Amerika na doon po dumadaan itong mga illegal na gustong manirahan sa US. Ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ayan, ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.